So guys, sa mga nagtatanong, bakit Lexus ang kinuha natin? So guys, samahan nyo kami sa vlog na to kasama ang Lexus 470. So ikot muna natin, first impression with this car, kasi nga inuwi natin dito sa Isabela and i-test drive muna natin siya. So guys, dati kasi hindi ako believer ng Lexus. Kasi nga, when you say Lexus, kumbaga, walang resale value. Unlike sa Toyota, pag sinabi mo Toyota, nandyan yung resale value niya. Though, sister company to ng Toyota. So, lahat ng parang yung mga body niya, like yung Land Cruiser ng LC100, katapat niya is 470 ng Lexus. Dati kasi parang masaya na ako sa Toyota eh. So ngayon, testing natin yung luxury feel ng Lexus. So guys, ang daming tatanong, bakit Lexus ang kinuha natin? Unang-una, premium, comfort, and elegance pare. Doon kilala ang Lexus. So ngayon, test drive natin itong nakuha natin na 470 and tignan natin kung totoo ba, di ba? So ngayon, while driving, pagpasok mo pa rin sa sasakyan, makikita mo na kagad yung mga wood trims niya, yung mga buttons niya, yung mga seat memory, ganyan. So noong araw, noong 2005, para sa ano niya, sa era niya, premium na premium siya. High-tech na siya. With the infotainment system, like yung naka-Mark Levinson to. Tapos naka-screen na rin siya, mga reverse camera na rin dati. So, grabe. Isipin mo 2005, ano yung mga sasakyan at that time? Compare mo sa local na 100 na very simple, na manual lahat, ganyan. Hindi pa naka-air. Though may mga air naman, pero imported yun. Actually, ang Lexus kilala sa mga premium, ika nga nila, di ba? So, yung upuan nila, sobrang ganda. Kumbaga, ang lambot ng upuan, naka-leather. Though itong nakuha natin is naka-seat cover na. So, titignan natin kung maganda pa yung loob. So, isa sa senyales na sira ang air suspension kapag, yan, medyo medyo bouncy na. Yan, no, parang kalesa, parang ka nangangalesa, guys. So, yun, buti na lang, dyan ang Mark Guide, kaya ayusin natin yan. Ang ganda lang ng handling ng Lexus. Kasi nga, iba yung pag sinakyan mo, parang iba yung nabibigay niyang, kumbaga sa testosterone pare. So yun, iba yung niya compare sa mga ibang kotse like yung 100. Though may kanya-kanya silang characteristics, guys. So ito, medyo masaya ako kasi gasolina, tahimik, unlike ang diesel kasi medyo ma-vibrate, ganyan. So ito, maliksi, like grabe, sumasabay sa LC200. Inuwi namin kasi siya 200 at saka Lexus. Nakita ko nakabuntot lang tong Lexus sa likod ng 200. So itong Lexus na 2UZ V8 pare. Malakas sa gasolina. Yes. Hindi naman natin ikakaila, pero buti na lang meron siyang dual tank. From Manila to Isabela, naka-consume naman tayo ng isang sub-tank at saka mataas pa sa kalahati. So more or less siguro nasa 70 liters. Rated ata to is 120 to 130. I'm not sure. Ilalagay natin sa ilan yung totoong niya. Mahirap kasi magaling-galingan eh. So na-drive ko siya ng itong gasolina compared dun sa LC100 na gated na diesel, yung inuwi namin from Bacolod. Ang masasabi ko is iba pa rin ng gasolina. Oo, magandang pero at the end of the day, depende kasi, may kanya-kanyang market yan. Some people gusto ang diesel, some people gusto ang gasolina. So guys, nakita niyo ba yun? Bumaba kasi naka-air suspension to, guys. Though sira na air suspension, pero kailangan natin siyang paayos. Compare sa 100, malayo eh. Like yung ilaw, dalawa na ilaw niya sa harap. So yung sa 100, buo kasi. Tignan niyo yung fog light niya. May projector na rin, naka-projector na rin. Yung mga kailangan natin ayusin dito, like yung kailangan pa-buff kasi yung
pintura niya medyo naiwan. Hindi naalagaan sa dati. So ngayon, kailangan natin siyang i-refresh, guys. Mukhang kailangan natin ng TE na naman dito. So order naman tayo TE. Medyo mapapasubo na naman tayo at tataas na naman ang costing natin dito. Pero wala eh, binubuo natin ang kotse according sa gusto natin. Hindi naman tayo yung parang iba na kukuha ng kotse, tapos ipapart out. Tayo, bibili tayo ng stock at kakargahan natin yung kotse. Bakit siya mukhang premium? Tignan mo, ito nagse-separate sa LC100. Same body, same chassis sila, pero iba ang kanilang mga materials na ginamit. Like yung suspension, air suspension, yung ilaw, projector. Doon may mga minor, sa iba, minor, pero sa ibang tao, iba. Iba ang dating. Premium ang dating. So, wala eh. Pag naka-side ka, nakita mo, LC100 ba yan? Pagharap, naka-letter L yan. Lexus. Ibig sabihin ng L, luxury, guys. Tara, sunod na naman tayo. Lipat tayo ng location. Nakita mo ba yun? Umangat? Air suspension eh. So itong mga issue na nakita ko, like tong sa steering wheel, medyo medyo natatanggal na since ika nga nila 19 years na yung kotse. Kumbaga para sa value pa rin niya, matibay pa rin, diba? Aside from sa manubela, yung glove box, medyo sira na. So, orderan natin yan. Aircon, malamig. Though yung mga aircon vents niya, hindi na ganun ka, syempre, ginagalaw, ganyan. Ayun yung mga things na kailangan natin. Palitan. Aray, sobrang tagtag, pare. Pero, tignan mo. Hataw nyo. Lakas. Yan ang V8. So, tignan natin kung ano pa yung pagka binaklas natin yung mga iba pang pwedeng silipin para at least kampante ang ating mga kaibigan sa pagkuha ng ating kotse. Pero parang ayoko na ibenta to, pare. Ganda eh. Premium na premium for that at that price. Nakatapat niya is Fortuner, ganyan. Ako, mas pipiliin ko pa rin magkaroon ng Land Cruiser. Kasi ang mga gandong kotse, it has a value. So yun, balik tayo ng Mad Monkey and tignan natin kung ano yung mga pa natin pwedeng gawin at pwedeng ikabit. Kasi marami tayong pyesa na nakatago na kailangan natin i-install dito sa mga gantong kotse. So yun guys, this is the Lexus 2006 model na 470. So ang masasabi ko lang is kailangan lang natin siyang i-refresh. Nakuha natin siya na yung medyo faded na, though original paint pa rin naman ang kanyang pintura. Compare sa LC100, for me, pag naayos, kasi ang daming sabi, pag naayos ang suspension niyan, mas maganda pa yan sa LC200 na ride. So, let's see, pag natapos, then this is a quick update for this car. Then, tatry natin kung maganda ba kung maglalagay tayo ng TE37. Kasi since air suspension siya, maganda pag lowered at kung naka 20 or 22s. So, hanapan natin siya kung anong mags ang bagay sa kanya. Ilaw, kailangan natin paayos yung ilaw. Kasi nga, medyo mahina. Kailangan. Ako kasi when it comes, nag-upgrade ng kotse, kailangan magandang ilaw, magandang busina, maganda ang sound system, maganda ang mags. Though, minsan, kailangan din ng preno. Yun lang naman yung mga basic na clean build ng mga ganitong kotse. So guys, this will end my vlog for this Lexus 470. Abangan nyo sa next update natin. Kaya follow nyo lang ang ating YouTube channel, ang Facebook, Instagram, and TikTok, guys. Yun, guys. Soon for sale to. So, that's it, guys. And see you on the next vlog. Let's go. So, bakit nga ba Lexus? Ito ang luxury ng Toyota. Kumbaga, ito yung full option na ginagamit. Ito yung full option. Wait nga lang. Bakit Lexus?